Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat at sa mga sumandali pong ito ay dadako na tayo sa huling bahagi ng arthritis na ating tatalakayin. Yan po yung gout or gouty arthritis. Ang gout po ay isang uri ng arthritis na may kinalaman directly yung mga kinakain natin. Hindi tulad sa osteoarthritis na dahil sa pagnipis ng mga cartilage, hindi tulad sa rheumatoid arthritis na dahil sa autoimmune disorder. Ito po may kinalaman na mismo sa mga kinakain natin, which is yung mga pagkain mayaman sa purine. At pagka mahilig po tayo sa mga pagkain mayaman sa purine, nagdudulot po yan ng pagtaas ng uric acid sa ating dugo. At kapag mataas po ang uric acid sa ating dugo, magkakaroon po yan, magpuproduce ng mga urate crystals na kung saan mamamahay doon sa ating mga kasukasuan, at yan po ay nagiging gout at napakasakit. At ano po yung mga pagkain at inuming dapat po ninyong iwasan para po hindi po tumaas ang inyong uric acid? Isa-isahin po natin. Unahin po natin ang organ meats. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay karaniwang inilalagay sa pinapaitan tulad ng liver, heart, kidneys, tongue at intestine. Iwas-iwasan po muna ninyo. Anumang mga organ meats ay iwasan po muna ninyo. And then yung mga red meat tulad ng beef, pork, venison, goat at umiwas din po kayo sa ilang mga seafoods tulad ng sardines, lobster, shellfish, crabs at doon sa mga maliliit na isda tulad ng bagoong, may maliliit pong isda yan, yung dilis. And then iwasan din po ninyo yung mga simple sugars. Ang pangunahin po dyan yung soft drinks, yung white bread at white rice. And lastly, umiwas po kayo sa mga alcoholic beverages, lalo na po yung mga beer. Ayan. So yan po yung mga pagkain at inuming mataas ang purine. Ang tanong, yung pong munggo, dapat din po bang iwasan? Ang munggo po ay mayroong purine pero hindi po ganun kataas ng katulad sa mga nabanggit na pagkain at inumin. Kaya pwede po sa inyo ang munggo, pero pwede din po ninyong iwasan kung nanaisin po ninyo. Siguro po yung munggo na pagdiskitahan sapagkat alam naman po natin na mahilig po tayong maglahok sa munggo ng dilis. At yun din pong bagoong, nilalagyan din po yan ng bagoong. Meron po yung mga maliliit na isda. Ang ginagawa nga po dyan is dinidikdik yung mga isda na yon, pinong-pino, tapos bubuhusan ng mainit na tubig, titimplahing maigi, tapos sasalain at yung sabaw na yon ilalagay doon sa mga nilulutong ulam. Ayan. So kapag kayong munggo, nilahukan mo ng dilis, tapos binahugan mo ng bagoong, ay ayan na nga. Sasakit na ang inyong mga kasukasuan dahil sa gout. Dahil magdudulot po yan ng mataas na uric acid sa dugo, yung dilis at yung bagoong, yung mga maliliit na isda. And then ano po yung mga dapat nating gawin kapag meron po tayong gout? Ang isa po sa mga makakatulong dyan, itong mild exercise. Pangalawa, yung cold compress. Sa first 24 hours, pwede po kayong gumamit ng cold compress. Pero kapag umabot na ng 2-3 araw, ina-advise po ng mga doktor yung warm compress. Pwede din po kayong uminom ng mga pineapple juice at lemon juice. Maliban na lamang po kung mayroon kayong GERD sapagkat maaari po itong mag-trigger ng acid reflux. And then makakatulong din po yung maramihang pag-inom ng tubig. So mga 2 litro hanggang 3 litro. Maliban na lamang kung meron po kayong heart failure at kayo po ay nagdadialysis. At kung mataas po ang inyong uric acid, mayroon po tayong magandang balita. Makakatulong po ang isang uri ng damo na kung tawagin ay ulasimang bato o yung pansit-pansitan. Karaniwan pong matatagpuan iyan sa mga mamasa-masa at malililim na lugar sa ilalim ng mga punong kahoy. So ayan po ang kanyang itsura. Magkakain po kayo yun yan, ihalo po ninyo sa pansit. Pwede din po itong kainin ng sariwa at ihalo sa inyong mga vegetable salads. Ayan, so magkakain po kayo niyan. Pansit-pansitan o ulasimang bato na may makatulong po sa inyo. At ano-ano naman po yung mga signs and symptoms ng gout. Nariyan po yung sudden attacks of severe pain. So bigla-biglaan po yung pagkakaroon ng matinding pananakit at pagkirot. And then swelling, pamamaga. And then tenderness o yung sensitivity sa pain. And then yung redness. So ano naman po yung mga most affected area? Una po dyan yung large joint sa ating big toe. Katulad po niyan, yan, yung may bilog po na yan. Yan po ang most affected area unang-una. And then pwede din po maapektuhan yung mga joints sa ating ankle,
knees, elbows, wrist, fingers. Pero ito po ay hindi tulad ng rheumatoid arthritis na usually on both sides of the body. At sino-sino po yung mga nasa risk factors sa pagkakaroon ng gout? Siyempre pa una, yung mayroong mga high purine diet. Inililink din po dyan yung obesity, yung genetics, at siyempre pa yung age. Ang age bracket po na sinasabi nila na kadalasang nagkakaroon ng gout ay nasa edad 30 hanggang 50 years old. At inililink din po dyan yung mga medication na nagdudulot ng pagtaas ng uric acid sa ating dugo. At yan po ang patungkol sa gout, naway kinapulutan po ninyo ng aral. At siya nga po pala, just in case ang mga affected area ay nariyan lamang po sa inyong mga kamay o paa, pwede po ninyo itong ibabad sa isang palangganang may mainit-init o maligamgam na tubig. Pwede rin po ninyo itong haluan ng asin kung inyo pong nanaisin. Ibababad po ninyo doon sa loob ng 15 hanggang 30 minuto, 3 times a day or as needed. Akala ko nung una ginagamit lamang po ang maligamgam na tubig na may asin sa mga kamay at paang namamawis. So pwede rin po pala siya doon sa mga mayroong arthritis, just in case ang affected area ay yun nga pong mga daliri ng kamay o daliri ng ating paa. At ito lamang po para sa araw na ito, naway kinapulutan po ninyo ng aral ang ating maikling video at magamit po ninyo yung mga natural remedy na natutunan pa natin doon sa mga ninuno natin at naway maging effective po sa inyo. Kung hindi naman, magamit po ninyo yung mga natural remedy na itinuturo ng mga doktor, which is yung cold compress at warm compress, at makabuti po sa inyo. Pero kung hindi makabuti, hindi nawawala yung kirot, sakit, nangingiwi na po kayo, lalo't higit sa lahat may lagnat, lagi pong ipinagtatagubilin, huwag po kayong mag-aksaya ng panahong magpakonsulta sa doktor para po maagapan, huwag pong mapahamak ang inyong kalusugan, lalo't higit sa lahat ang inyong napakahalagang buhay. At ito lamang po, hanggang sa muli po nating pagkikita. Kayo po ay mag-iingat. Kumain po kayo ng masusustansyang pagkain, gulay at prutas, at mag-iinom kayo ng maraming tubig. Hanggang sa muli po.